Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Time check. Exactly 1:30 in the afternoon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga tumututok po dito sa ating programa sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Panibagong araw na naman at pagkakataon para tayo po ay magbibigay ng mahalagang impormasyon, mga bagong updates, mga bagong balita mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kayo po ay nakikinig, syempre, dito po sa ating programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Ayan, Huwebes, Thursday afternoon, tandaan nyo, every time may Ahensya de Konsensya on a Thursday, kasama nyo po ang Social Security System. Ako po ang inyong lingkod, sa servidor, sa barkada na Prabanala II, ang Senior Communications Analyst ng SSS Mindanao West Division. Maraming salamat sa lahat ng mga tumututok sa atin. Laging nandiyan, laging nakikinig. Tayo po ay masaya dahil nakabalik programa po tayo after a while. May mga holidays, may mga activities po tayong nabibisita, napupuntahan, nako-cover. And because of that, we were not able to join you on a live program, no? So, ito naman, alam nyo, parte na talaga ng trabaho natin that we cannot promise, no, to join with you every Thursday live. But as much as possible, sinusubukan po natin, no, na tayo ay magkakaroon ng isang updated at real-time na conversation dito po sa ating programa. Ketal mga syudadanos de Zamboanga, maayong hapon sa ato ang mga kauban sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, ug Zamboanga Sibugay. Iban ha mga tay manghud nato doon na basilan holo iban tawi-tawi. Bariin na kita yan, magsukol kanyo ha pagdudungog ha programs sin 1116 DXAS. Izquierda derecha, el otro mga istorya. Ang dami pong pangyayari, lalong-lalo na dito sa Zamboanga City. Hindi po kanais-nais, hindi po maganda, no? Tayo po ay natatakot, totoo naman, 'di ba? Sa mga nangyayari gawa ng hindi na ganoon, ka ligtas, no? Para sa atin, no? Dito po yung mga citizen, mga syudadanos de Zamboanga. But be rest assured, no? Tayo po ay magdasal sa Panginoon every day, every night, no? As we wake up and as we sleep, before we eat, sa lahat ng gagawin natin, magdasal po tayo dahil si Lord, ang ating Panginoon po, ang siyang magbibigay po ng proteksyon. Ele el protege kanaton, no? Makamiedo, makatriste ko sa tapasan na syudad de Zamboanga i mga serkanos probinsya, no? 'Di ba?
dito pa lang sa atin, 'di ba? Ilan na yung mga hindi natin babanggitin, no, kasi these are gruesome things, no, that you might hindi mga healthy, no? Pero ang sa akin lang is as I have my program this afternoon, I'd like to share the message, no, ng Panginoon sa atin na yung tiwala natin sa Kanya, no? Magdasal po tayo at tayo ay bibigyan po ng Kanyang proteksyon, no? He will shield us from this danger dahil tayo po ay mga anak ng Panginoon. Yan po talaga kasi ako bilang isang ama, asawa, anak, 'di ba? Yung anak ko 7 years old pa lang ang pinaka panganay ko. Ang dami pang pangangalaga, 'di ba? Tapos meron pa akong 3-month-old baby. So sinasabi ko to because unlike us adults who quote and quote kaya na nating alagaan ang sarili natin, di ba? Itong mga minor children, kumpayan, no? Nakadepende pa sa atin. That's why to protect them, we also have to protect ourselves, no? At mahalaga din with regards to the danger surrounding our society, meron po talaga tayong protector. Okay? Meron po tayong Panginoon dyan, no? Kaya ako, bago natin pag-usapan tong SSS, ako ay nagpapasalamat sa aking magulang, yung mga lolo't lola ng aking mga anak, dahil kami po ay pinalaki, no, doon sa tamang landas, doon sa footsteps na dapat namin sundin, footsteps nila na naging faithful sa Panginoon, nagsisimba. Hindi ko naman sinasabi yan ang makakaligtas sa atin. But to be good citizen, to be good disciples of the Lord, yan, no? Yung aside from us being baptized, dinadala natin yung anak natin sa simbahan. Kaya ako, dinadala ko rin, no? Even hindi Sunday, no? Nandoon sila ngayon, kanina or the past few days, no? Nagkakaroon sila ng ministry, diba? Sa murang edad, may mga ministry na nagpa-practice na ng mga instrument, nagjo-join na sa pagkanta. Tapos very soon, mag-a-attend na ng mga daily vacation Bible school, mga ganyan, no? So yan, ako po ay pinalad, no? Kami po magkakapatid, pinalad kami sa ganyan dahil nga ganun yung magulang namin. Kaya ito para maturuan din natin, no, ng mga tamang pag-uugali, no? Hindi na tukol muna sa SSS kasi gusto ko lang mag-share, no, sa haba ng panahon na hindi tayo nakapag-usap. Masaya ako na sa ngayon kailangan nila ng protection natin at binibigyan natin sila ng mga small options or decisions to make, no? What do you like to play? Do you want to eat this? Pero syempre may tamang gabay yan, no? So, yung pong protection na tinutukoy natin, ganun din yung ginagawa natin sa SSS, Yan, nire-relay ko lang yung protection naman natin dito sa ating opisina, para doon naman yan sa future, sa future po ninyo. Okay? So, pinag-uusapan natin dyan yung mga future benefits like sickness, maternity, diba? Disability, unemployment, retirement, funeral, death, yung mga ganyan. At itong mga bagay-bagay na ito, mga benefits ng SSS, nakukuha natin dahil may mga contribution tayo, which is very important for us na tayo habang tayo nagtatrabaho sa isang private sector or tayo isang OFW or a self-employed individual, regular natin, hinuhulog-hulugan yan. Kaya kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa mga benepisyong ito or anything that we'll be talking about, because pag-uusapan naman natin paano yung ma-access yung mga benepisyo na binanggit ko. Kung kayo po ay walang contribution, what if kayo po ay nasa ibang bansa, nasa gitnang silangan? That's why our topic, partly, pag-uusapan talaga natin yung assurance na binibigay namin sa mga OFW, na narinirahan, nandoon po sa gitnang silangan sa Middle East, na yung ating digital services ay patuloy na maa-access nila. Ganon din po yung binabanggit ko kanina, yung assurance na
pwede nating ibigay, no, sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, na mabibigyan tayo ng protection ng Panginoon, di ba? Sa mga masamang elemento. Okay? So you have to communicate. You can send us a query or two or a follow-up. Kung may mga shoutout kayo, padala nyo po sa 0916296625 o kaya naman sa 0998-844-1410. Pwede nyo rin po kaming i-follow or padalhan ng mensahe sa ating mga official Facebook account. Una sa lahat, sa 1116 DXAS, your community radio Facebook page. Pwede rin po sa My SSSPH or sa Philippine Social Security System Facebook page. O kaya naman doon sa ating locally administered na Facebook account na SSS Information and Announcement. Kung mapapansin po ninyo, kung kayo ay pumunta doon sa binanggit kong local Facebook account natin, halos lahat dyan may mga shared post, may mga content dyan of recently concluded activities under Western Mindanao, okay? Or sa Zamboanga Peninsula. Ang dami, no? Ang dami. Hindi ko na babasahin lahat ng mga captions nila or yung mga inilabas nilang mga contents dyan, no? But in passing na lang, no? Shortcut na lang kung ano yan, no? Kasi madalas pare-pareho lang naman. Syempre, ang ini-acknowledge din natin dito yung mga men and women behind, from the SSS, behind those activities, no? That's why kami sa SSS, ako mismo ay created a group chat for the branch information officers para mapabilis yung pag-transmit ng kanilang mga local activities at yan ay ma-publish natin. Hopefully, may ma-pick up niyan, tapos may mag-share, at yung mga iba na mga friends of friends nila na nag-share, ma-enjoy, makikita yung mga post natin at malalaman, teka, mayroon palang SSS dyan sa Basilan na pumunta dito sa Lantawan, pumunta dito sa Lamitan, pumunta ng Maluso. May idea na sila that SSS is working. Pumupunta sa malalayong mga lugar, no? Ang dami niyan na pwede nating pag-usapan. Okay? So, before anything else, again, hihingin ko po ang inyong suporta to follow, to like our official Facebook accounts para naman lahat, tapos i-follow ninyo at i-select nyo, piliin nyo po yung lahat ng post na kapag nanonotify po kayo, para naman updated, makikita ninyo, hindi nyo naman kailangan talaga i-absorb lahat, but what if there is a post, there is a content na kailangan ko itong malaman or kailangan to ni mama. Debe te sabi di mio hermana kay Prinyado. Yung mga ganon, no? So, mahalaga na naka-turn on yung notification ninyo para kahit masubaybayan nyo lang naman, no? Kung ano yung mga ina-upload po natin. Okay? So, bibilis-bilisan natin, tapos ang gagawin lang na ating super tech na si Kuya Pons, no? Kung yung mga nakikinig sa atin sa radyo, pwede nyo po kaming bisitahin sa Facebook dahil ifa-flash natin yung mga action photos. Or kung gusto nyo doon na po mismo talaga sa SSS Information Announcement Facebook page, nandoon naman, naka-plaster naman po lahat yan. Okay? Klaro ba sa mga nakikinig sa atin? So, tandaan nyo po, under Western Mindanao or sa Mindanao West Division ng SSS, meron po tayong Zamboanga Branch, Ipil Branch, Dipolog Branch at Pagadian Branch. No? Ito po yung 4 na branch offices. Tapos sa ilalim po ng Zamboanga Branch, meron po tayong Sambo Ecozone Service Office. Meron din po tayong Basilan Service Office. Meron din po tayong Tawi-Tawi Service Office at saka meron din po tayong Holo Service Offices. No? So ito po ay ina-acknowledge natin yung mga point person natin dyan, no? Na nagpadala ng kanilang mga litrato, no, ng mga activities nila, no? So simulan natin sa SS Zamboanga, wherein si Mr. Joseph Chino Pareha, okay? Siya po ay from Sambo Ecozone, no? Service Office. Tama ba? Siya nga. Siya po ay bumisita, siya po ay naimbitahan doon sa
activity ng DOLE, Department of Labor and Employment Region 9, ang kanilang field office po na nag-conduct ng technical and advisory visit. Okay? Yung ating kaibigan, yung ating office mate, si Mr. Pareha, highlighted the importance of social security coverage and reminded employers of their responsibility to ensure that workers are properly registered and that contributions are regularly remitted in accordance with existing laws. Okay? Ito po ay galing po sa post po ng DOLE, DOLE 9. Mula sa report ni Miss Annie Rose Pahulas at si Miss Emma P. Lim, no? Ang gumawa din nito ay si Miss Maricar T. Repolyo. Okay? So, kinekredit natin yung mga action photos at saka yung kanilang content dito, no? Tapos, ang atin namang mga kasamahan sa accounts management section ay naimbitahan din po sa job fair dyan po sa Pilar College. Okay? Yung job fair, alam nyo naman, parte na rin yan lang activity ng SSS. Not necessarily kami ay nag-hiring on the spot, but because those other employers looking for applicants, kailangan nila kompleto no? El mga requirimientos or mga dokumento, el mga aplikante di ila. So, mahalaga na nandoon ang SSS, no? Kaya dito sabi dito, babasahin ko sandali Hope was ignited and opportunities embraced as graduating students and alumni came together for Job Fair 2026 last March 27, 2026. Guided by the theme Igniting Hope, Embracing Opportunities, a Path to Meaningful Work. The event became a powerful bridge between academic preparation and real-world employment opportunities. A total of 17 peso accredited employers joined the fair, no? So ganyan yan, no? Nag-iimbita tayo ng yung kunyari ito, yung school, nag-iimbita ng mga employers na magha-hiring ng mga pangangailangan nila depende sa needs, no? So ang daming nakabanggit diyan ng mga employers, no? At tayo po ay nagpapasalamat dahil ang pumunta po diyan para sa atin ay si Richard Kulahara, no? Si Richard Kulahara, taga Accounts Management Section. The event was further strengthened by the support of government agencies including the Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, PhilHealth, and Social Security System. Okay? So, pupuntahan naman natin dyan po sa Pagadian. Okay? Kasama din ang Social Security System na imbitahan ng Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD Region 9, wherein they successfully conducted its Social Security Services orientation, reinforcing its commitment to inclusive and gender-responsive employee development. Okay? So, ang active na personnel natin dyan na pumunta, taga-SSS, si Miss Remy Marie Quisio. Siya po yung Corporate Executive Officer of the Social Security System Pagadian Branch. She led the session covering membership, benefits, contribution, and updated services while highlighting provisions that support diverse needs, including those of women and other sectors. Then, an open forum encourage active participation and inclusive dialogue. Okay? Siyempre, may mga awarding of certificate, may message of appreciation, ang dami. So, congratulations kay Miss Remy. And, hindi rin dyan nagtapos, no, yung trabaho ni Miss Quisio. Dati dito sa Sambuanga kasama natin nagtrabaho. Dahil kamakailan lang, the Social Security System Pagadian Branch and the Professional Regulation Commission or PRC Region 9 signed a Memorandum of Agreement or MOA. Bago lang April 14, 2 days ago lang po, no? Na kung saan i-implement natin po dito yung Kasangga Collect Program. Okay? Na itong alam naman natin itong KCP, no? Kasangga Collect Program, ang focus talaga din nito ay mabigyan ng avenue, no?
or paraan na yung mga job order and contract of service workers na walang social security at wala namang GSIS benefit na magkaroon ng protection, no? Kaya si SSS at saka yung mga concerned agencies ay nakikipag-MOA signing, no? Lalo sa mga government offices, no? Majority of the time mga government offices na po ito na may mga JO or mga contract of service workers, no? So 10 initially 10 po yung mabibigyan ng protection, okay? Under the Social Security System. The signing ceremony was held at the President Corazon Aquino Regional Government Center in Balintawak, Pagadian City, Zamboanga del Sur, marking another step toward expanding social security coverage for government workers. Okay? Then, puntahan natin, panandalian. Ito, madalas to. Almost every week meron, no? Yung SS Dipolog na kung saan ay nagpapadala tayo ng iba't ibang mga counter personnel or member services representative. Diyan po sa Liloy, no? Na kung saan, under po sa DICT, yung Liloy Digital Transformation Center, ay nagagamit mo talaga ng munisipyo para maging extension ng SSS, ha? Wala po itong MOA signing, ha? Wala yung agreement, ay, hindi naman yung in writing na agreement, no? Na as far as I know, no, na kung saan ay nagkaroon po talaga ng yung signing ceremony, no? But this is an acknowledged, this is already gifted to us, no? Binigyan po tayo ng hindi opisina per se, no, but a space, a table, a chair, and the facilities. The internet connection, the computers, no? Tapos ang lamig diyan, no? At yung mga constituent natin, ng Liloy and nearby municipalities hindi na pupunta ng IPIL, hindi na pupunta ng Dipolog. Mas Leos El Dipolog, mas malapit yung IPIL. So diyan nagkakaroon ng opportunity matransact nila yung kanilang mga SSS, mga applications or mga updating. So congratulations sa SSS Dipolog and Liloy Digital Transformation Center. Then, puntahan po natin, medyo tumagal-tagal na ito ng konti, no? Last March 6, 2026. Anda kita alyagat abaho-abaho. Natawi-tawi. Layo na nito. Okay? Na kung saan ang ating kasamahan sa SSS na si Miss Umayra Hamdan ay naghanda at present nung kanyang orientation, no? Yung session po ito ay madalas nating ginagawa, no? Yung information dissemination, no? For possible partnership which aims to secure the financial well-being of college employees. So, ito po ang pinuntahan po natin dito, yung Tawi-Tawi, ano ba yung track? Sige, mamaya bagitin natin. Track yung tinatawag dyan, yung college gymnasium, no? Yung lugar na saan sila ay nag-conduct, no? So may possible MOA signing in the future para dito sa mga JO, no, and contract of service nila. Kaya pinaaga ni Ma'am Umayra yung pagka-conduct nito, no, para hopefully they will also join the other government offices, no, na magkaroon ng social security coverage, no? The event was graced by the presence of College President Dr. Siti Amina J. Muhammad, Vice President for Academic Affairs Dr. Al Ghazir H. Candon, directors of different offices and deans who were present to show their strong support for the initiative. So yung orientation, ano ba yung naitulong niyan para sa mga nag-attend, mga participants natin ng mga JO at COS, financial security. Because hindi nila alam, no, para saan ng SSS, kaya dapat ginagawa talaga ito yung financial education, no, with regards to the importance of paying your contributions to the SSS. Tapos other benefits is the Partnership Foundation, which lays the groundwork for a possible formal collaboration with SSS. Rights awareness to educate employees on updates regarding social security privileges and inclusive welfare, which
demonstrate the college commitment to the welfare of all staff members. Hindi lang pailan-ilan, no? Lahat kino-consider natin dyan. This orientation marks a significant step toward ensuring that every member of the school's community is protected and supported in their professional journey. Okay? Tapos, lipat tayo. Ha? Vencer ka lang po ko. Ali lang na otro isla. Nabasilan. First time ko pong sumakay nung mali, yung parang fast craft na barko, no? Parang eroplano, no? Ang ganda doon. Ang ganda yung nasakyan namin kasi nga pahirapan yung kuha nung doon sa mga malalaking barko ng ticket. Pero dito sa nasakyan namin, suabe, no? At saka on time. May mga nagkuan pa, yung may mga basta yung mga nagkuan sa barko, parang eroplano, may pagkain. Tapos may nagde-demonstrate kung paano yung life jacket, yung mga ganon, no? Anyway, iba't ibang activities meron po tayo diyan. But yung pinuntahan namin sa Basilan ay ako po doon sa coverage ng Run After Contribution Evaders campaign na race, no? Sa Maluso. So from Isabela, we have to travel, no? Parang mas malayo siya kaysa sa Lamitan, no? Ewan lang kung bakit, pero sabi nila parang pareho, pero El Camino siguro, no? Otro patiko-tiko ansina. Although kasi dati mas matagal daw 'yan dahil hindi pa gawa yung daan. But ngayon naka-sementado na. So medyo mas mabilis talaga, pero yung i-compare na parang kasing layo lang, parang feeling namin hindi. Parang ang layo. Parang nasabi lang kami. Siguro yung bore lang katang kwento ba na naimi ako sa iba rin kasi pag bumabiyahe ka tapos wala kami sa makita na tanawin. Todo na tumira mga pono. Doon sinakel. Ay, kasi so kami po ay masaya dahil with the team from Zamboanga, Attorney Jacinto Felizarta, si Attorney Hannah Fernandez, si Erwin Salcedo, at ako po, 4 po kami from Zamboanga, pumunta po ng Basilan. Sa Isabela, bumiyahe kami papuntang Maluso. No? So sa Isabela, nandiyan po si Mr. Mark Mijares, si Rafi, at saka si Ma'am Edna. Okay? So, we conducted the third race activity dyan po sa Maluso last March 30. Led by Zamboanga Branch Acting Head Jacinto Felizarta, Attorney Jacinto Felizarta, and Basilan Service Office Acting Head Mark Noel D. Menjares. The SS Res Team visited 13 establishments to remind employers to register their businesses and comply with Republic Act 11199 to avoid legal actions or yung Social Security Act of 2018. Employers with concerns on their obligations or those needing assistance with My.S portal transactions are encouraged to coordinate with the nearest SSS branch or service office for guidance. Okay? Then, last March 26, ang ating mga kasamahan naman, syempre of course led by Mr. Mijares again, ay dinala nila yung SSS e-wheels sa lungsod ng Lamitan, sa Lamitan City. Okay? Diyan po sa City Hall mismo ay dinala nila yung serbisyo ng SSS para mapalapit sa mga miyembro natin dahil wala po tayong opisina dyan sa area na yan, no? Nandoon po sa Isabela. So most likely baka once a month ito nila gagawin, no, na kung saan yung mga members natin pwedeng mag-transact sa SSS dyan po mismo sa City Hall ng Lamitan, no? At ito po ay isang magandang paraan to paano ba yan? To open up to open the doors, no? Para magkaroon po tayo ng opisina po, diyan sa lugar na yan. So, during that time, a total of more than 115 members were served, availing of on-site assistance such as SS number application, My.S registration, verification of records, PRN generation, contribution inquiries, and guidance on loan and benefits application. Okay? And finally, Ayr lang, kahapon lang, at least na isama ko, na dyan din sila, dinala rin yung e-wheels program natin sa Lantawan, no? Sa munisipyo ng Lantawan. Ang maganda po dito kasi ay
hindi po madalas pinupunta ng SSS, pero naging successful, no? Kaya sabi ko kanina sa opening ko, ang daming mga hindi magagandang mga pangyayari, no? Siya alia parte. Chene na maluso, chene na lamitan, chene na lantawan, pero ang SSS po this was not deterred, no? Talagang serbisyo scheduled, we did visit the municipality, no? Dinala natin po ito sa Basilan again yesterday, delivering off-site services directly to members in the area, no? So far nung pinadala po sa akin itong mga action photos, nakaserve na po sila ng 80 clients, no? Maaga-aga pa yan, no? 80 clients were served. The team, okay, listen the team also coordinated with the local government unit for the finalization of the Kasangga Collect program. Okay, yung preparation natin para sa MOA signing in the future, at saka yung off-site e-center initiatives. Okay? This aims at expanding S coverage and bringing services closer to communities doon po sa tinatawag nating mga geographically isolated and disadvantaged areas or mga GIDAs. Okay? So, yan natapos na rin yung ating mga activities. Sakto sa in-schedule ko na pag-a-announce, no? So, congratulations sa mga branch offices natin at saka service offices na ginawa, no, yung kanilang trabaho para mabigyan natin ng tamang serbisyo yung mga kliyente natin, mga members, beneficiaries, and pensioners. Okay? Later on, meron tayong short video na kung saan nagsalita si Mr. Mark Mijares. Pero yan ay ipe-play natin sa ating extra na, no? Patungkol yan doon sa activity na ginawa nila sa Lamitan. Okay? El hora di aton, eksakto alas 2 del tarde. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang Ahensya de Konsensya. Empleyado, self-employed o OFW, siguruhing updated ang hulog sa SSS. Kung may tanong o concern, tumawag lang sa SSS Hotline 1455. Bisitahin din ang www.sss.gov.ph at ang My SSS PH social media accounts. Empleyado ka man, self-employed o OFW, siguraduhin na rehistrado ka at tuloy-tuloy ang hulog sa SSS para sa proteksyong maaasahan. May tanong tungkol sa iyong membership o benepisyo? Tumawag lang sa SSS Hotline 1455. May mga SSS agents na handang tumulong at sumagot sa iyong mga katanungan. Bisitahin din ang www.sss.gov.ph at ang My SSS PH social media accounts. Mabuting balita! Muling nagbabalik ang mas secure na online updating ng contact information via My.SSS portal para sa simple corrections gaya ng pag-update ng mobile at telephone numbers, email, mailing at foreign addresses, pati na rin ang pagpapalit ng pangalan kung nagpalit ng civil status from single to married. At para naman sa mga miyembro na nagkaanak, na byuda o magre-retiro, maaari mag-update ng inyong personal records sa pinakamalapit na SSS branch gamit ang member data change request form, kalakip ang birth or marriage certificates. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media accounts. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan, at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos,
makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. At nagbabalik ang Ahensya de Konsensya, kasama niyo pa rin ang Social Security System or SSS. At syempre, yo pa ustedes servidor, barkadang naprabanal di second. Baka may nakakalimot na, no? Nakaligtaan ng pangalan ko. Ayan, no? Shortcut na lang yan, no? Full name katiyaton, Napoleon Rabanal de Seca. Napoleon Romero Rabanal de Seca. Pero syempre, para medyo millennial, nap ya lang, no? Nap. Akal mga tanap ara, despertaya. Buti bago ako umalis ng opisina, nagkape tayo, no? Kailangan natin yung kape. Yan. Yung mga hindi pa nagkape, magkape na, no? Kasi syempre, challenging na talaga ito. Tanduko-duko ya, sinsinay al ohos, no? So, magandang hapon sa mga late in-tuners natin. Thank you for joining us sa ating afternoon program, Ahensya de Konsensya, live na live po sa 1116 DXAS, your community radio. Before po tayo ng commercial break, pinag-usapan natin iba't ibang mga activities ng SSS Mindanao West Division Branch at Service Offices. Kayo na po ang bahala na mag-review ng ating live streaming ngayon o kaya naman bisitahin nyo po yung ating Facebook page sa SSS Information and Announcement. Okay? Tandaan nyo po na yung mga binabanggit natin, ina-announce natin dito, pag locally, nandiyan dyan po yan sa SSS Information Announcement Facebook page. Pag national naman na mga items or mga content, nasa Philippine Social Security System po yan. Okay? Now, we will continue with our topic. Ito talagang topic natin, no? Yung ina-assure natin, yung ating mga OFWs, dahil alam nyo naman po yung nangyari sa ating bansa. Sa ating bansa, lalong-lalo na dyan po sa gitnang silangan. At marami ang natakot, marami ang nabahala, hindi lang doon sa quote-unquote sa gera per se, kundi sa epekto nito or sa current situation ng mga karatig lugar, bansa, o kahit malayo but are linked to activities economically. Tayo dito, ken man pensa, engkan sa 100 plus el crudo de gasolina. Wala. Ngayon lang yan. Di ba? Tapos, syempre, yan sa side natin yan, mga motorista. What if tayo po yung mga members of the SSS, gusto natin mag-file ng claims, benefits, or mag-loan. No, pwede kita andan opisina, na ita gasolina, nangyayari. Pero may online. Ayan. So, yun ang solusyon. Syempre, it worries a lot, no? For more to more sa mga OFWs than us. So, parang mali yung pagkasabi ko. Basta yung gusto ko sabihin. Mas kailangang mabahala yung mga OFWs na walang direct access to SSS to go physically but only through our digital platforms. Kung tayo nga dito, may mga digital platforms, pumupunta pa ng opisina, di ba? Nagpapasalamat tayo dahil may mga online services. So, sa layo nila, tama lang talaga na through online ang transaction ng mga OFWs. Again, OFWs hindi kailangan mga workers per se, ha. Pwede rin yung mga migrants, ibang bansa. We'll consider them as OFWs, no? So sila, yung mga magfa-file ng mga AKO, pwede na. Magpa-file ng benefits, pwede na. Pero ang kinakatakutan, what if yung mga linya, yato pa mga bomba, mga missile. 'Di ba? Alam natin 'yan, 'di ba? Nakakatawang isipin, ayan chamba ito pa, pero what if, 'di ba? Again,
with regards to our online connection, internet connection, locally, it will remain uninterrupted. So that our OFWs who have access, pero wala tayong control kung doon mismo sa lugar nila ay nawalan ng internet connection. Hindi yun ang issue. Okay? Ang issue is that kung may internet connection sa kanila tapos gusto nilang i-access yung ating website, hindi nila kaya. Yun ang magiging issue. Pero sinasabi ni SSS, bukas yan para sa inyo. Okay, basahin natin yung ating press release. Ha? O may isang action photos tayong pwede ipapakita dyan. Tapos, hindi lang pala isa, no? Isa, national. Yan si national press release. Pero, maraming mga action photos local dahil yan cover ka natin Philippine Information Agency. Courtesy of PIA Sibugay, PIA 9, no? Si Ma'am Jo, si Jocelyn Alvarez, no? Kaya marami akong Kuya Pons, diba? Tres link kasi, no? Na may ba, no? Tres link, no? Dumanada. Oh. So, kahit anong photos diyan pwede, no? Tingnan niyo. Yung isa kasi diyan yung para sa press release natin, no? Yung may kausap, no, sa mesa, no, na photos. Yung iba naman diyan yung ating opisina. At marami na cover tayo ng PIA niyan. No? So babasahin ko yung press release, bilisan lang. The SSS urge. Okay, teka, mali, hindi yan. Iba pala, sa OFW muna tayo, okay? OFW. The SSS today assured its members in the Middle East that they can access benefits and services via digital platforms despite escalating regional conflicts. As President Robert Joseph Endeclaro highlighted the My.S portal's reliability, enabling overseas Filipino workers to file benefit claims and loan application without interruption. Okay? Provided they meet qualifying conditions. Okay? Ibang usapan na kasi basta sa atin dito, kung gusto niyo i-access yung ating online services, nandiyan yan. Bukas yan para sa inyo. Ibang usapan na kung wala kayong internet connection, wala kayong computer, o kaya naman hindi kayo qualified. Ibang usapan yon. For example, OFWs who are involuntarily separated can avail of unemployment benefit, provided they meet qualifying conditions and certified by the Department of Migrant Workers. Even in these challenging times, sabi po ni PCO, our digital infrastructure ensures seamless service delivery. Members in the Middle East need not worry. They can manage their accounts safely from anywhere with internet access. Okay? He noted also that SS pensioners in the region can comply with the annual confirmation of pensioners using the recently launched facial authentication feature of the SSS website, no, sa www.ss.gov.ph. Sabi niya, a standout innovation is the ACOP facial authentication with liveness check, enabling secure identity verification from smartphones anywhere. It reduces fraud risk and eliminates the need for travel amid current security situation in the Middle East. These tools were purpose-built to empower OFWs, allowing transactions whenever, wherever, even in crisis zones. As of December 2025, there are 1.47 million OFWs covered with the SSS, with 540,000 as active paying members. We remain committed to supporting our OFWs through innovation and resilience no matter the circumstances. So sinasabi natin dito, very basic lang na kung gusto nyong ma-access ang SSS whether you are on OFW or not, mahalaga na meron kayong online registration. You are registered sa My.SSS portal. Okay? Then we will talk about yan po ay given naman talaga, no? Basta meron po kayong internet connection, wala po kayong poproblemahin, ha? Now, aside from that, may binanggit din nung matatapos ang ano tawag diyan, itang buwan ng Marso, about what can SSS do, no? Para sa ating mga members, no? We said we are here to explore loan moratorium and penalty condonation to ease economic burdens. Naglabas po kami ng press release niyan, no?
At basta ang bottom line, sinabi natin dyan that yes, may mga programa kaming naiisip, pinag-aaralan, at yan po ay ilalabas natin, i-announce natin sa mga members natin. But the issue here is times parang tinawagan ng atensyon ng SSS na wag na tayong mag-deduct para ng contribution, ng loan, etc. No? Ako personally lang sabi ko, well, of course we can implement yung mga moratorium, no? Or ipagpaliban yung mga deadlines of contribution payments, pero wag natin ikompromiso yung mga benepisyo ng member. Dahil kapag hindi mo binayaran on time yung mga contributions nila, walang makukuha ang benefit. So, hindi po ako sang-ayon doon, no? Kaya si SSS naman dito on one side, on one hand, nag-isip ng ano-ano pang mga paraan para ay mabigyan natin ng magandang mga programa in times of crisis. Hindi ko nababasahin itong press release because bago ako umalis ng opisina kanina lang, ay may pumasok na bagong press release. Napakabago, very hot. Straight from the oven. Mainit-init pa. At dito, nagresponde na si SSS. Sinabi na namin yung mga pinaplano namin. Okay? Babanggitin ko na lang in passing, but we will talk about this next week kasi hindi ito parte dito sa ating programa. Babanggitin ko yung mga points lang, points kung ano ito. Okay? Ang sabi ni President, we recognize that rising prices and economic uncertainty continue to place pressure on Filipino families and businesses. Through these enhanced programs, SS is ensuring that our members and pensioners have access to timely, affordable, and reliable financial support when they need it most. No? Ang pamagat ng ating press release, SSS responds to economic challenges with expanded relief programs. 60 billion pesos in support for members and pensioners. So ano-ano ito? Again, abangan nyo, next week, God willing, we'll be back. We'll talk about this, no? Itong press release natin para ma-accommodate natin yung iba pa na dapat natin pag-usapan. Una, magkakaroon tayo ng emergency loan program. Dahil ako ay na-interview about mga calamity loan program, sabi ko, so far antayin natin parang wala. Pero meron palang emergency loan. Magkaiba yan. Then, maglalabas din tayo ng microloan program. Okay? Iba rin yan. At mag-i-implement din tayo ng loan penalty condonation. Although may mga existing naman, ini-implement din natin ito. At meron din tayong tinatawag na employer contribution delinquency relief. Okay? At ang isa sa mas magandang ibabalita, but I have to clarify further about this, no? Yung early implementation of pension increase. Okay? Early implementation of pension increase. So yan, antabayan nyo, abangan nyo next week. Pag-uusapan natin yan in detail because may mga portions diyan na kailangan ng clarity, no, para hindi tayo maguluhan o manbuyong-buyong o malisod ya. But that's a good approach, no, sa ating crisis ngayon. And finally, we urge household employers to register their house helpers through the Kasambahay Caravan. So far, wala pa tayo niyan dito but may ginawa yan dyan sa Luzon. Okay? Last March 22, 2026, the Social Security System urged household employers to register their Kasambahay or household helpers with the SSS to ensure they are covered by the country's Social Security Protection Program as it launched the Kasambahay Caravan at 43 sites across Metro Manila and Rizal. Keberse, ang dami niyan, 43 sites. SS President and Chief Executive Officer Robert Joseph M. Declaro emphasized that the Kasambahay Caravan is a key initiative to extend protection to its often overlooked group of workers. Household helpers keep our homes running smoothly, sabi niya, but often lack emergency protection. This initiative ensures every kasambahay can access SS benefits such as sickness, maternity, disability, unemployment, retirement, funeral, and death. Okay? Declaro added that registered kasambahay can also apply for SSS loan programs. Okay? Including salary loan and calamity loans.
They will also get additional protection from Employees Compensation Program for work-related sickness, disability, or death. Speaking at the kick-off event held at SMCT Marikina on March 22, 2026, SSS NCR Operations Group Acting Senior Vice President Benjamin Dolindo Jr. said the drive aims to strengthen social security coverage for a sector that plays a vital role in family life. No? Bottom line, mahalaga na pangalagahan natin, no, yung mga kasambahay po natin, no. Akorda, aki kanato na Sambuanga daw kuangat este daw malisod, no, malisod because we conducted this last time. Malisod in a sense na si taanda kami mang kampanya kada kasa majority of the time si Raul Casa or si Abierto man hindi ka namo tamanda entra na kay kaya pinupuntahan nyo na po kasi isa private property, the gate, may gate, may pinto pa. So mahirap, no? Kabar maskin si Inday or si Boy Adentro, hindi kayo basta i-entertain yan kahit sila mismo yung gusto naming tulungan, no? At even so, madalas wala din sila, walang tao, no? Unless siguro si SSS ay kami na de noche, na malisod tamen. De noche kita kaya. Challenging talaga siya, ha? At again, ulitin ko, hindi ito sa SSS lang, ha? Kasama rin natin mga PhilHealth, no? Pag-ibig, dahil programa natin itong lahat. What I'm saying is not, it's not impossible, kundi mahirap po talaga, no? Because of the circumstances. Kaya ito, ginawa itong Kasambahay Caravan, hindi na siguro talaga kailangan na man house to house. Eh malisod kayo, man house to house, hindi kayo papasukin. Kabar si man explain to, talya to, no? Nakabilad sa araw, malisod. Mahirap talaga, ginawa namin yan, no? Challenging talaga. Tapos, ang iba, kahit yung kasambahay ng kausap, takot, miedo, no? Kaya, syempre, ablakel, no, baka ablakel si sir, si ma'am, yaabis sa'yo, no? Ganyan, no? Kahit wala silang ilaw. Ang sa amin is to educate, to involve them, to cover them, no? Yung mga amo naman, gusto namin turuan, sir, ma'am, dapat nyo talagang bigyan ng proteksyon. Tandaan nyo, kung wala kayo sa bahay, sila ang nandiyan dyan. Sila el takwida con ustedes. Ha? Mahirap talaga dahil nga yung mga nabibigyan namin ng impormasyon ay hindi talaga nakakarating doon sa dapat makaalam, no? Very challenging. That's why kami tan radyo kami, tan television, no? Tan interview ka naton, tan social media. Ang panawagan natin ngayon is directed sa mga kasambahay. Ako, yun ang strategy ko. Hindi ko pupuntahan diretso yung si amo. Ako, manday man konsensya. Hindi man konsensya, manday ka cho sinti man to. O ikaw, Inday, Dong, Boy. Hindi kunti ko takoy da dito amo. Okay lang tuli. Buska to otro. Parang ganon ba? Siyempre, ikaw naman, mag-iisip ko nga, no? Inaalagaan ko yung amo ko, takusiyo, tasyembra, ansina todo kita taase, pero kumigo naman takwida, tan sweldo, oo, pero akel lay del kasambahay lo, hindi tan apply. So, dapat naka-apply yan. So, pakonsensyahin natin din si amo, ha? Sir, ma'am, di aton lang aki, ay da kita, di aton ayudanta, no? Maliit lang yan yung contribution nila, I tell you, pero yung balik niyan napakalaki sa kanila. Just imagine, tadurmi oste, sila desperto ya, takusiya, ta-check ya pa el perimeter, no, ganyan. Hasta el pero, cuida sila, no, labada lahat. Para maayos lang yung household. So, let's take care of them, no. Ako minsan guilty ako, pero may mga provision din kasi, may part kasi dyan, like yung isang kasambahay, hindi naman, ikaw directly lang ang amo, kasi, tatrabahalin na mga tres amo na otro story kaltan self-employed jale yung mga ganon yung kasi yung ayudanta namin pupunta twice or thrice a week, okay, laba, kabar limpia, every other, so hindi talaga siya directly sa amin, no. So ingatan, tulungan natin po ating mga kasambahay, ha. Okay, so anyway, sa ating extra later on may video po tayo pag ako po ay nakapagpaalam na, ipe-play natin yon yung isang
parang vlog dyan sa lamitan ni SSS Basilan Service Office Acting Head Mark Mijares, no? But before that, pinapasalamatan ko lahat ng bumubuo ng 1116 DXAS, lalong-lalo na sa ating super tech ngayon, si Kuya Pons. Gracias ko Kuya Pons, na dito yung suporta, dito yung abilidad, dito yung expertise. Siyempre, kung wala yan, kung wala siyang expertise, kanina pa ako nakakita nakasalamin, mata. Malabo ya kayo. Talikile yung malabo na talagang mata ko. Kwan lang. Naedad jagat ste, no? Naedad jagayot. Lahat na kami ata dito nakasalamin na eh. Si Boss Robin lang ata, no? Wala. No, lahat. Sino? Meron na? Lahat na. To de antipara. Okay? Ito. Anyway, maraming salamat din po kay Ma'am Dang at saka kay SM Pastor Eman sa suporta nyo po sa SSS, to which I'm truly grateful and like to extend that gratitude to reciprocate that soonest time, no? Okay? Huwag po kayong alis, susunod dito is Doctors Online, okay? At pinapasalamatan ko rin of course sa opisina natin si Ma'am Irene Laksamana, ang ating acting head sa Mindanao West Division, si Attorney Jack Felisarta sa Zamboanga Branch, at saka si Dr. Leynadi Benidjan sa Mindanao Operations Group. Sa mga kasamahan ko sa Media Affairs Department, kay Ma'am Lisa, and to all our RCOs or SCAs, thank you very much sa suporta po sa amin. Okay? Magkarinigan muli tayo dito sa Ahensya de Konsensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Ang Ahensya de Konsensya ay kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Ako po ang inyong lingkod, sa servidor, sa barkada na Prabanal de Seca, nagpapaalam, nagsasabi, lagi nagpapaalala, huwag nyo pong kalimutan, laging tandaan, basta Huwebes, SSS. Bye-bye and God bless. Peace. On behalf doon sa mga bossing namin po, division head po ay Nila Samana, and our branch head, Attorney Felisarta, and our Imoche head, si Ma'am Leilani po, Bustamante. Good morning po sa inyo. So, dito po kami ngayon, actually, ito tinatawag namin na English program. Intended po sa mga members natin na cannot afford to go dun sa lugar natin, sa Isabela. Through this program, at least mabigyan natin sila ng assistance na kami na yung mismo pupunta dito sa kanila. So sa mga concerns nila, considering lahat naman ng mga transactions natin ngayon is pwede na through online. And also yung tinatawag natin na AKOP. Actually maganda sa AKOP ngayon, yung confirmation of pensioner, meron tayong bagong program na tinatawag na facial recognition. So sa lahat ng mga members na nandito, check nyo lang yung channel ni Lamitan, LGU, yung sa Facebook, sa mga further announcement. Para at least you will be informed ahead of time, ready na nyo yung mga concerns nila. On behalf doon sa mga Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Uy, Mare, di ka maniniwala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo, kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku, kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti.
Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, marami